Good morning mga kababayan ng sir. This is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta. Dito yan sa may wait lang ha, kasi palikot tayo. Dito yan sa may The Eastwood Excelsior. Labi po yan. Dito yan sa may Eastwood, Bagong Bayan, Quezon City. At dadalhin po natin sa Presidential Action Center sa may Jose P. Laurel Street, Malacanang po yan. Barangay 645 San Miguel, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin siya dati. Screamer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private na yan ay wala pong pinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Update mula kay Secretary Banoy Lopez. At least merong good news na sana mapatupad nyo. Okay, tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Kabayan. CFM Sola 2026. Sola 2026. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.5 milyong kabahayan ang ating nakapitan na may kuryente na sila. Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Sicolor bago matapos ang taon. Hilihin namin na may agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit-ulit. Iimbestigahan ang naging kapapayaan nito at ang iba pa mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kailangan. Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalakad-hatag para sa buting supply at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayong mga makatapang system upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganun pa man, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw maabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita mo na ang report. Kaya't ginagawa ng LUA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng LUA na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong ating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, Kailan itong speech na to? Last year pa yata yan. Nire-review, nire-reply. Nire-review lang yung soda. Pinalabas lang ulit. Sola 2026. Sola 2026. Okay, yun ho ay bahagi ng SONA, State of the Nation Address ng Pangulong Marcos last year, 2025. Yung tinukoy niya dyan, yung problema dito sa power and water supply at syempre marami apektado din ang mga consumers. 1 year after nitong SONA,
alamin natin kung ano na mga progress do sa hanay ng mga consumers, kung sila ba ay natikman nila ang konting improvement. Nasa studio natin ngayon ang spokesperson ng Samahan at Ugnayan ng mga consumer para sa ikaunlad ng bayan o SUGI Consumers Network. Walang iba kundi si Amihan Mamalay. Good morning, Amihan. Good morning po, Sir Danny. Magandang umaga po sa lahat ng mga masugid at tagapakinig at tagapag-call. Kasama kami doon. Okay, maraming salamat, Amihan, for the time. Siyempre, binibigyan namin ng konting emphasis yung mga naging, di ba, bahagi ng SONA ng Pangulo last year. Ayun, ito, sabi nga nila, SUGI Consumers Network. Yung power, binanggit niya, yung water, no? Yung power for now, may mga Visayas grid problem pa rin na marami. Wala pa rin kuryente, minsan talagang rotational brownout, tapos itong water, bumababa ang water level naman hanggat, dami rin bumababa nga rin ang presyo ng tubig. Di ba, pag alas 10 na lang umaga, so kinakabahan na naman, baka hindi na kaya ng hanggat dam dahil ang baba ng level. So kayo, ano ang mga, let's say, takeaway nyo from the last year's SONA? Actually, Sir Danny, sa dami ng sinabi ni Pangulo, ang dami rin namin gusto sabihin. Sige, pilitin natin pa ano mo, kahit natin, di ba? So, ano mo gusto niyo po unahin, Sir Danny? Energy, water? Una siguro, dahil yung una niyang binigyan ng emphasis yung energy, nasabi niya maraming consumers ang apektado, di ba? May mga bilang din yung secure, although na-address na yung secure, di ba? Last year yun. Pero tingin niyo, yung mga grupo ninyo, anong nararamdaman nila in terms of power supply yung pag-address doon? Actually, Sir Danny, kung may area, hindi naman madidispute yan na yung mga in-identify na area na possible na electrify, no? Pero napaka-glaring yung ating energy problem ngayon na sinasabi nyo nga, rotational brownout. Actually, nung kasagsagan nung summer, nung energy crisis din sa Babay, di ba po, dahil dun sa oil crisis, no? May namatay na mamamayan sa Laguna dahil pasyente siya, may asthma siya or COPD. Ano na ito? Senior citizen na ito. No sir, sa bahay. Kasi kailangan niya ng nebulizer yata ito or yung mga aparato, no? Hindi alam nung household, hindi na paabutan ng barangay. Of course, hindi naman natin din ganyan na i-ensure, no? So, namatay si Lolo. At ibig sabihin talagang na nasasagaan talaga yung right to life, no? Nung Because of the power outage? yung ganyang mga problema. Dahil hindi lumana yung nebulizer, dahil Hindi natin na-address yung crisis on energy. Ang sa tingin ng SUGI, ang pinakamalaking problema po sa crisis on energy is yung dependence natin sa isang privatized na sistema and deregulated din, no, na nagiging dahilan nito para magtaas ng presyo na hindi abot kaya ng napakaraming consumer, lalo na dito sa NCR at sa mga kalugnog na mga lalawigan. At nag-review din po kami, nag-25 years review kami ng EPIRA, no? Yung the law that ibig sabihin yung Electric Power Industry Reform Act, yes. Para hindi nito nasagot yung mga pangunahing issue na dapat nitong isagutin, no? Katulad ng accessibility ng rate, oo. So nakita natin, sir, sa aming study kasama ang Ibon Foundation, noong 2001, nung pagsasabatas nito, 4.87 pesos per kilowatt hour lang ang kuryente. Na sa isang 200 per kilowatt hour na household, per month, 974 ang expense. Pero ngayon, 2026, umabot na sa 14 pesos yung per kilowatt hour and above. So may nakita ako na nag-post sa social media, may umaabot na 16 pesos, depende sa lugar, di ba, sir? Ngayon nga gusto ko idagdag na yun, sorry, pero yung, di ba, tayo na ngayon yung pinakamataas na power rates compared na rin pati pala sa Singapore. Yes, sir. Tama po yun. Ang dami nagre-reklamo, nakikita mo, pinapakita pa nila yung kanilang power, di ba, yung billing from Meralco na sobrang itinaas. Sinasabi ng Meralco, yung distribution charge or yan, tsaka generation charge, pero yung generation charge, sabi nila, yun daw medyo mataas. So, kung sa pagsusuri na ginagawa nyo ba, tingin nyo, makatulungan ba yung mga power rates ngayon na nararamdaman ng ating mga consumers? Sa ginawa po nating review, actually, nagkaroon na rin po kami ng focus with the Integrated Power of the Philippines. Nanguna sila sa isang focus na with stakeholders kami at ang iba pang mga apektado ng crisis natin na ito. Nakita natin na nasasagdaan na talaga yung consumer rights at hindi lang yun, kundi yung right to
of life ng ating mga mamamayan. Kasi sabi nga nung IBP President, defending consumer, protecting consumer rights is protecting the Filipino people. So, itong ating right to electricity, dahil hindi talaga pwedeng mabuhay ng walang electricity. Ibang usapin din yung water, mas mahalaga yung water. Mas mahalaga yung sir. Yes, napaka-basic yun. Nasa Sustainable Development Goals yan. Pero, yung binanggit nyo kanina sa Singapore, yan ang pinakamalaking usapin din eh. Alam nyo po ba na 17 pesos point 38 lang sila. Tayo ay nasa 14, umaabot ng 16, yung maximum. Big sabihin, ang lapit-lapit na natin. Pero ang Singapore napaka-advanced na country. So yung ating mga Southeast Asian neighbors, talagang tayo lang yung pinakamataas. So, dinidispute talaga natin yung sinabi na nasa upper middle income na tayo kasi hindi totoo. Category natin, di ba? Nasabi ng World Bank na upper middle income na raw ang ating category. In terms of, let's say, of credit standing. Agree po. Ba yun? Yes Tingin po. mo, para makausap ka sa malaki? Opo, Ganun tama ang po yan. tingin, di ba? Tama po yan. Yun naman po ang economic explanation dyan. For the credit standing, and mas kaya na daw natin magbayad ng utang, no? Pero hindi po per capita computation yan. Pero sa average, parang mas extreme, di ba? Mas parang yung mahihirap, lalong naghirap. Totoo po Yung yun, mayayaman, lalong naging extreme na mayaman. Tama po kayo. At isa po dun sa mga lalong yumaman, yung mga kumpanya ng utilities, public utilities, kuryente, oil, kuryente, water. So yung mga very basic na public utilities na kailangan natin bilang consumer, bilang mamamayan, doon nagpapayaman. Okay, pero yan, tungkol naman sa tubig, no? May clear. Ano ba naman yan? Kasi 6 million consumers as last year, sabi niya, affected for naman, dumami pa mas lalo dahil although na-address na rin yung prime water at nabili na, di ba? Yun ang latest na balita natin. Pero for now, yun pa rin, kung hanggat nakaka-aggravate pa sa situation, although may mga ini-expect na sila mga water plants o water treatment plants na hopefully magiging operational by end of this year. Ano ito, tingin mo ba something at least medyo bumabang level na 152 na lang yata yung water level hanggat 90% of our water supply coming from there. Actually, sir, may dala nga ako dito yung petition letter. Okay. Na isa-submit dapat natin, namin sa iba't ibang government agencies. Ano yung position letter? Yes, position letter po. Ito tungkol sa water. Yes, okay. And kasama namin ang Water for the People Network dahil miyembro po kami nito. So, ang panawagan namin, put water on the agenda, people's petition for the immediate realization of the right to water towards SONA and beyond. So, yung clinic po kanina na ilang milyon po ang magkakaroon ng 6 million. Dito po sa aming petition, mayroon pa rin po around 40 million still lack access to safe, sufficient. Malaki. Sir. 40. Opo sir, explain ko po mamaya bakit nangyari yun. And affordable water, no? So ang failure to ensure the universal access, which is SDG, Sustainable Goal Development number 6 ng UN. Yung 40 million po na yan, nakuha yan. Kasi kung sinabi natin to provide water, usually yung binibilang nila yung nilagyan ng metro, ng linya. Pero hindi po na nila binilang yung mga sinabi niya kanina, yung sa prime water, no, na nagka-problema. Yan dati ay nasa local water district ng San Jose del Monte, tapos nilipat nila sa prime water. So sabi niyo po, and dapat ganun nga po yung nangyari, dapat Pinabalitaan mo, nabili na di ba? Parang na-privatize na, isa lang grupo. privatization po kasi yung model natin So instead na, yun nga, Gobyerno, gusto nyo, dapat take over. before, yung local water district po, yun yung isa example ng public reclaiming, yes. So, yung mga government employees, ito under the local water district, no? Pero yun nga po, sila yung top na local water district, yung San Jose del Monte. So, nagre-reklamo yung mga empleyado, yung mga mamamayan na San Jose del Monte, bakit binigay sa prime water doon pa? Anyway, yun nga po, nagtagumpay sila dahil sa kanilang pagkilos, sa ating pagkilos ng mga consumer. Ang nangyari, binenta, pero ang panawagan nila, dapat itigil na yung joint venture agreement. Kasi itong mga joint venture agreement na ito, ang nagbibigay ng layad sa mga private companies na talagang mag-agawan, service, tapos ito yung mga sinasabi
sabihin natin na may mga onerous na schemes na dumadaan. No? Anyway, ang nangyari po doon sa San Jose del Monte na case, hindi pa rin po nare-restore yung kanilang tubig for 24 hours. Madumi pa rin po, hindi pa rin po. Oo, marami pa rin po. At hindi po sila makatulog dahil kailangan nilang gumising kapag darating ng tubig. May water rationing. Oo, tapos hindi wala pong rasyon, hindi pa nag-rasyon, kundi yung tulog. Yung tulog dun sa ano. Tsaka, ewan ko, minsan to, sabi nila may mga rasyon na pinaprayo. Yun nga po ang kulang, sir, kasi hindi ma-provide ng government and LGUs yung kulang na tubig. So, napakarami pa rin po, hindi lang yung San Jose del Monte. Out of yung mga binanggit kong joint venture agreements, no, pumapatak sa mga 77, no, na joint venture agreement sa 100, gustong ipatanggal na natin sa mga sistema na yun. Kasi yung mga consumer po ang naghihirap. Yung mga dating hawak ng local water district, hindi na dun sa private, at nagkakaproblema. Ayun lang, so ang dami, no? Power and then water. Siyempre, tatanong ko na rin, no? At moving forward, dahil may inflation na tayo, ito meron naman another round na pagtataas sa presyo. Amihan ng petroleum products. Yes, ano na naman to, ang parang narinig natin, meron pag-adjust na naman sa mga presyo ng bilihin. So tayo, siyempre, kinatawan mo rin ng mga consumers. Ang mga yun, narinig natin din sa mga, let's say, grupo ng mga yung grupo ng mga, let's say, mga manufacturers, ito mga consumer goods natin, o kaya yung mga livestock products natin. Ito, isa yun sa mga pwedeng i-address din ng Pangulo in this coming zona. Definitely po, actually, nakakalungkot po na matapos magkaroon ng wage hike na 85 pesos, Yung first tranche na 60 pesos. Sinabi pa. 25 na Saturday. Opo, nakakalungkot dahil hindi po yun nationwide. Una, NCR lang yan. NCR lang. Nagreklamo po, ang laki po ng hinanakit ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi na mataas din talaga yung bilhin. At after yun, sasabihin ng ibang business owners and manufacturers na talagang magtataas ng presyo. So parang yung doon lang po mapupunta yung tindahan. So napakalungkot po na gano'n, no? At yung mga bills din, doon lang din mapupunta. Utilities, tubig, kuryente. Kasi sinasabi nyo nga, hindi natin ma-manage talaga ng maayos yung ating resources kasi yung anggat na bumababa. Pero nakikita po namin sa balita, magkakaroon pa po ng Paxilica na proyekto, no? Na talagang magdidipit din ang resources na sa area na yun. Opo. Napatunayan na po yun sa US, yung experience ng US. Actually, binan nga po ng New York yun, diba? So, magdudumi ang tubig, mababawasan din yung lupa na para sa food, no? Para sa pagtatanim ng... Magiging dyan, parang yun ang effect. Opo, itong Paxilica. So, pati po yung mga alternative na binabanggit natin renewable energy resources na binanggit sa zona before na mag-electrify tayo. Solar. Ang nangyari naman, parang napakalaking irony kasi yung kinakonvert yung mga lupa, lalo na sa rice granary sa Central Luzon, sa Nueva Ecija, 3,500 hectares sa Terra Solar, yun ang solar farm. So, imbes na meron tayong palay, yes, yun po, sobrang naging hinanakit po ang ating mga magsasaka na binubuhay nila sana yung rice granary para mag-sustain yung ating mga consumers ng rice. Diba? Sa ibig sabihin yung agricultural lands naging, I-convert po yan. sa solar farm. Oo, mali po yung mga farm na tinatayo. Dapat po agricultural farm. Opo, hindi po solar farm. Ang sinusuportahan po natin yung solar rooftops, yung tinatawag natin na just transition. Marami pa pong ibang forma na community-led and people-led na mga technology. Pero hindi po yung solar farms nakakain ng lupa, ng tubig. Tapos, ang nakakalungkot po dito, yung ating food import dependence, tumaas na sa 23% para sa rice. So, yung importation, Yan. diba? Hindi lang rice. Hindi lang rice, sir, napakarami pa. Pero dahil staple natin yan, ibig sabihin yung 23% na yun, dahil sa rice tarification law, kinakita natin na 53 pesos yung pinaka-common na presyo ng bigas sa merkado. Amihan, pag nakikinig ako sa'yo, parang lalo ko na-stress mo kung paano ba i-address ito ng Pangulo? Hindi, ibig sabihin,
moving forward, at least para may natitira pa tayong konting minuto, ano ang mga ini-expect mo? Itong this coming Monday na SONA na hopefully, kung nakikinig ang Malacanang o nakikinig ang ating mga otoridad, ang DA, di ba? Nakikinig ang mga power natin, mga DOE or whoever, ano ang concern sa hanay ng mga consumers ang gusto nyo marinig at ang gusto nyo mapatupad for this 2026 SONA? Sige, unahin po natin, sir, yung sa tungkol sa right to water, no? Sige. So, nabanggit ko nga po kanina yung mga joint venture agreements na ito, dun sa, kasi ano pa to marami pang mga susunod dapat, at pumututol na yung mga local water district. So, dapat i-suspend na po sana. Suspend? Yes, yung mga joint venture agreements na ito. Lalo na kung kaya naman i-manage ng local water district doon. So, ibig sabihin, government should just take Yes. the lead? Parang gano'n, hindi na sila parang mag-rely on itong mga, let's say, partners? Yes, yan po Private yung, partners? yes, yan po yung gusto natin bilang consumer kasi napatunayan naman po na mas maganda at mas equitable ang managing ng resources natin kung hindi ito nasa private Sa water to, We're talking about water. Yes, in the case of water. Okay. Oo. The government should take the lead. Okay. Yes, government should take the lead. Ang mga local water districts naman po, meron niyang meron niyang mga empleyado na pinapatakbo under the LGU na kaya nila even before wala pang Ahensya yan, local water utility. Ano ba? sila po, MWSS, alam ko, regulating opo, agency. regulating. Ang luwa po ay nagpo-provide ng way para sila ay magkaroon ng mga loans. Si LUA. Pero yun nga po, kailangan kasama din sa petisyon natin, dapat talagang i-mandate na ng executive department na magkaroon na ng direksyon, yung maging unified na yung ating policy sa water, na parang ano kasi nangyayari fragmented pa rin. Tapos, syempre, ang gusto natin, yun nga, ma-reclaim ito publicly, tapos, i-recognize natin na nag-fail ang water privatization. Dahil yung sa experience ng San Jose del Monte, marami pa po yan sa La Union, nagkaroon ng mga kaso. Until now, Sa Pampanga. Yes, sir, hindi pa disruption sa settled. tubig. Ang hirap pag walang Opo. tubig. No, at mga nakikinig ngayon, alam nila, nararamdaman nila. So siguro, they are also expecting a lot para dito sa SONA na ma-address, di ba? Kahit mga private subdivisions, may mga ganyan disruption sa tubig. Di ba? So, naman, okay na, sabi mo na nga, yung sabi mo government should take the lead, no? Ito na, bigyan daan na sa water supply. Yung sa power supply, ano naman ang gusto nyo na mangyari? Actually, ang gusto talaga namin, sir, mapakinggan yung panawagan na i-repeal na yung EPIRA. Kasi kitang-kita naman dun sa data natin, no, na saka yung yung tao, galit na yung tao. So, hindi lang, ang issue natin, hindi Pero lang, hindi ka naman galit sa solar. Let's say, okay naman yung solar, di ba? For lalo na yung mga solar panel. Siyempre gusto nila ma-reduce din yung kanilang power, di ba? Yes, actually. Yung singil sa kanilang power. opo, meron din kami yan. Nag-loan kami. Oo, Kaming pamilya. Kasi nga, ang taas at least may mga offer sila na gano'n na affordable scheme. Pero para po yun dun sa mga may kakayahan. Pero yung mga Sa mahihirap natin, marginalized sector. wala po silang access. Kasi nga, pinipigilan din ng gobyerno yung, actually, hindi rin naglalaan ng proseso para sa mga mahihirap natin na walang pang loan, wala rin trabaho, di ba? So, ang gusto natin, i-repeal na itong EPIRA kasi nakikita naman natin na talagang, lalo na yung mga monopoly ng mga corporation dito sa NCR, talagang doon sila galit na galit yung mga tao doon sa, sa korporasyon na to na talagang napakataas ng singil at nakikita natin sumisingil nang hindi pa natin nagagamit. Yung sinabi yung transmission loss, generation loss, distribution loss. Tapos nakita natin yung reply ng ERC dito, pwede kayong magreklamo, you can, di ba, you can pay under protest or you can delay the payment, pero in the end, babayaran din siya. So parang hindi natin makita yung totoong structural solutions dun sa ating polisiya. Kasi ganyan lang, paulit-ulit lang po yan. Sa ngayon, nade-delay yung pagsingil ng mataas. Pag napuna, yan, magre-react. Sige, huwag mo na magbayad. Diba? So, yan po, dapat ang panawagan namin, dahil nakikita na sa buong structure, yun po. Okay. Naku, Amihan, maraming salamat sa ibinahagi mo. At least kami, moving forward, gusto namin may parinig talaga na ma-address yung mga concerns ng mga consumers, no?
At maraming salamat sa pag-drop by mo and explain everything, at least from the side of the consumers. Thank you. Maraming salamat po, Sir Danny. Okay, yan ho si Amihan Mabanay, spokesperson ho ng samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikaunlad ng bayan o Suki Consumers Network. Magkakap lang ho kami, wag ho kayong alis. Babalik ko ang programang Kabayan. DCMM Sona 2026. Sona 2026. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liberate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liberate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang makakasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DCMM, Radyo 630 at DCMM Teleradyo. Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Muka na magaling magpagaling. Biogetic, mga asahan, kaya most trusted safer medicine brand na may lumilong kayo dito. Galing magpagaling ng Biogetic. Ingat! Yun ang quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogetic. If symptoms persist, consult your doctor. Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat lahat sa sabi sa pag-asa Manila para alam namin yung update daily ng mga bilihin na mga kailangan sa araw-araw. DCMM Radio Patrol sa X-Drive una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Bayan, walang laylan ang mamamayan. Balita, magtatayan. DCMM, Sona 2026. Sona 2026. Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito, siyempre, nakabang lahat tayo dyan sa Lunes sa SONA, State of the Nation Address ng Pangulong Marcos, ito ang ikalima. So abangan ninyo yan sa Lunes ho yan. Kami ho magdadala ng primer, actually, Lunes pa lang ng 2 o'clock or 1 o'clock in the afternoon kasama ko sa partner Peter Musni at alas 4 ang SONA. Okay, sa pagkakataong ito ay makakausap naman natin via Zoom. Ito kasi mararamdaman din ng mga grupong ito. Ito naman yung mga Commuters Network. Siya ho ang Community Affairs Officer ng Commuters Network. Walang iba, makakasama via Zoom. Si Rain Destaca. Rain, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga po, Sir Danny. At sa lahat po ng ating tagapanood ngayon. Okay, maraming salamat, Rain. So, bali ikaw ay hanay naman ng mga commuters. O, narinig mo kanina na interview ko at nakausap ng aming reporter si Zeus. Legaspi mismo si Secretary ng DOTR. Dahil merong tigil pasada di ba? Itong Maribela. For now, mukhang ang bibigay muna instead of fare or transportation pay increase, ito muna fuel subsidy o yung discount ng fuel from 10 pesos to 15 pesos para at least hindi naman maging masakit sa bulsa ng mga commuters na idadagdag pa sa pasahe na ang inihirit ay 2 o 1 piso. Ay anong palagay mo rin? Sir Danny, mukhang sa palagay ko at sa palagay ng Para Commuters Network, katwiran naman yung panawagan ng mga drivers sa pasahe dahil Okay sa yun. karapatan naman nila to Opo, kumbaga, gets namin mga commuter kung bakit kinakailangan nila magtaas at hindi
kumbaga sa amin, hindi kasalanan dahil kailangan nila magtaas. Sa aming mga commuter, kung oo, mabigat yung fare hike, pero ang sisingilin namin ay walang iba, kundi yung gobyerno. Kasi kung maganda yung naging pagtugon ng gobyerno sa oil crisis na kinaharap ngayon, hindi naman hihingi ng fare hike o hindi naman natong sa ganito na mag-uwelga yung mga driver, mangingi sila ng fare hike. Pero ano bang tingin mo makatarungan? Piso? Okay na ba yun? O 2 piso? May mga ganon. Pero ang gusto kasi ng iba, bigyan na ng piso, tapos madagdagan din yung kanilang fuel subsidy from 10 to 15 pesos. Na malaking bagay din for them kasi kung i-honor sana ng lahat ng mga oil stations, narinig ko yung concern nila, di ba, Ray? Opo. Sir Danny, mukhang ano naman no? Yung 2 piso o piso ay ako sa tingin namin mababa pa mula dun sa nawawalang kita talaga ng mga driver na malaki na. Pero kasabay nun kung magkakaroon man ng fare hike, magkaroon din sana ng wage hike para naman kami mga commuter ay makasabay din sa pagtaas ng pamasahe. Meron na pang wage hike Alam ko, pinapapatupad na ito Sabado yung 60 pesos na yung 85 pesos, di ba? Dalawang salya yan, di ba? Dalawang tranche, di ba? So itong 60 papatupad na. Kaya nga nagkakaroon na inflation, tataas din ito mga consumer goods So ikaw, ibig sabihin, pero na NCR lang yun yung pagtaas sa sahod. Anong gusto mo nationwide, Ray? Opo, dapat nationwide yung pagtaas ng sahod Kumbaga, yung presyo naman ng bilihin mula rito at sa mga probinsya, parehas lang pero ang pinagtataka namin, bakit iba-iba yung sahod? Kung ang ginagawa na magtrabaho, magkakasing bigat lang at yung presyo naman ng bilihin, magpantay-pantay lang yung taas. Pero iba ho kasi yung living condition sa probinsya, baka mas mababa ang, let's say, pasahe, mababa ang mga consumer goods doon, di ba? Hindi ka naniniwala sa gano'n, yung pangkalahatan? Sir Danny, mukhang ano naman, bilang mga manggagawang commuter din, dapat lang kahit nasa probinsya ka, ganun din naman yung dinaranas mong hirap dito sa lungsod. Hindi man same ng cost of living, pero kung tatansyahin natin sa bigat, magkasing bigat lang yung dinaranas at dapat din na sapat lang yung sahod na kinikita talaga kahit ng mga nasa probinsya, sir. Ngayon, bali itong grupo mo, itong Commuters Network, how big is this group? Nationwide pa kayo o sa NCR lang? Sa kasalukuyan po, Sir Danny, meron po kaming chapters sa Baguio, sa Iloilo, at sa Bicol region po. At meron din po kami dito sa NCR. Okay, so yung mga ganyang pronouncement mo, let's say, supportive naman kayo dyan sa, let's say, kung magtaas pa ng presyo ng pamasahe na basta at least afford naman ng mga consumers, yun pangkalahatan na, baka naman marami magalit sa mga consumers o yung commuters pala na sasabihin, bakit nang sasalita ito si Rain, ayaw namin ang pagtaas sa presyo ng pasahe. Rain. Opo, sir, ganun po kasi talaga pinapakita ng gobyerno na pinagbabangga niya yung interes ng commuter at driver. Pero kung sa tingin namin, hindi dapat ganun Kasi kung si driver po ay merong poverty income, si commuter naman po merong poverty wages. Kumbaga, mas marami po yung pagkakaparehas ni driver at commuter na dapat sabay na tinutugunan ni Marcos at ng gobyerno ito. Imbis na lagi na lang kami pinagbabangga, sir Hindi naman po kami magkaaway ng mga driver at commuter. So for now, Rain, anong palagay mo? Kasi sa Lunes yung SONA, State of the Nation address, dyan sa hanay ninyo, yung mga commuters, meron ba kayong, let's say, panawagan sa Pangulo na somehow ma-address sa kanya SONA? Marami po, sir, dahil Ilang segundo, ilang mo kahit sa minuto, sige, iyan mo, irapan ko lang. Sige, Sir Danny, syempre, yung isa sa mga pangunahing problema ngayon ng mga commuter ay yung mababang supply ng public transport po. Okay. Simula noong pinasok yung modernization program, mula sa 300, naging 150. Bumaba pa? Bumaba po, more than half. At simula po nung last SONA ni Marcos, mismo galing po sa LTFRB na yung public utility jeepneys na lang po ay nasa 128,864. Mas lalo pong bumaba dahil dun sa modernization program. Ngayon po, sinabi rin ni Marcos last year na yung PTMT ay hindi viable. Pero yung public
nagpapatuloy ng isang programa na aminado siyang palpak. Diba? Kumbaga, yung transportation road modernization program, sa tingin mo hindi siya gumagana para dun sa, let's say, mas makalahatang mga consumers, mga commuters? Mukhang hindi po, Sir Danny. Kasi yung plano po ng modernization na ito, yung PTMP, ay mas gawing accessible, abot kaya, ligtas. Pero mukhang the other way around po yung nangyayari, Sir Danny. Mas lalong hirap sumakay yung mga commuter kasi ang dami ng mga driver na hindi sumusunod sa programa o hindi pinasok kasi mahirap pasukin yung programa, napakamahal ang nagpakatay. Ibig sabihin, ang resulta nun, Sir Danny, mas bumabang supply ng public transport. Oo. Kaya, ano siya, taliwas siya dun sa gusto niyang gawin na magserbisyo sa commuter, yung modernization program. Mas lalo niyang pinahirapan ng buhay ng mga commuter. Tapos yung modern chips dito na binigay nila, hindi naman sapat doon or hindi siya tumutugma sa nawawalang supply ng public transport. Parang sa ngayon, nasa 12,000 pa lang, pero yung nawala, nasa migit 170,000 na, di ba? Sir Danny, paano niya yun mapapantayan? Eh, pakadaming commuter araw-araw. So, sige. Basta kami ay we are hopeful na maganda magiging sona ng Pangulo at isa kayo sa mga hanay na talagang dapat bigyan ng emphasis yung commuters, no? Siyempre, consumers at yun na nga, kanina nakausap natin yung water and power supply. Isa yan tayo, marami yan ng mga utilities na kailangan din i-address, no? Maraming salamat rin sa oras. Thank you. Maraming salamat po, Sir Danny. Okay, yan na si Ray De Saca, siya ang Community Affairs Officer ng Commuters Network. Okay, bago kami magtapos, batiin ko lang marami tayong kailangan batiin. Una-una, si 90th birthday ni Mami Ana Francisco. Ako, tuwan-tuwa ang anak ninyo. Si Rabi Ison at saka si Elaine. Dahil South Korea trip, 29 pala sila. Nag-enjoy talaga itong grupo. Mami Ana, 90 na, pero salamat to sa inyong laging nakatabay o nanonood sa akin dito sa DCMM Teleradio dito sa programang Kabayan. Si Elsie Bailon Torrentin, si Yolanda Lopez, naku, get well soon, Yolanda. At itong si Susana Velasco, ang kanyang asawa si Jose Salo sa Siargao, si Aye Gonzales. At gusto ko rin batiin siyempre, from Mabalacat, si Sosi Bugaspi ay lagi nanonood, no? Sabi niya, batiin ko raw ang LGU Mabalacat City, Pampanga 40th anniversary. Tapos ito si Police Colonel daw, Maharlika Oscar Villasis. Tapos happy birthday din kay Yunila Manat. Itong 40th anniversary ng Mabalacat City. Thank you very much. Okay. Sandali, meron pala tayo papasok. Merong flash report lang ay pasok muna natin si Marlene Padiernos. Dahil naaresto na kaninang umaga sa Mabalacat, Pampanga ang dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Ripata o si Mima Alicia sa bahagi ng Caloocan. Yan ang pinapirma sa pulong balitaan ni Police Colonel Allen Rico na spokesperson ng Philippine National Police. Ang tabera ng mga dagdag na detalye dalang sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DCMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ayan, bumabot pa ang ating flash report. Arestado na kahapon. Kausap natin si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Sinabi niya malamang anytime arrested na. Ayun dito, unang-una sa ating GCMM Teleradio. Ako po ay magbabalik ko siyempre huwag ko kayong magkaalimot next week ko. Dahil na tayong programa for tomorrow. So susunod na nagseservisyo niya Corpus at Mix Bustos. Bye-bye! Superadio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Forever Number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng
Follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan na nakakaasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras alas 11:03 ng umaga. Weng de la Peña sa Anong Senyo? Wala, anong senyo na? Alas 11:03, good morning. Kayo naman ang ating pakinggan, pero bago tayo magtuloy-tuloy, meron lang muna tayong isang Super Radio DZBB Last Report. Mula kay Mark Makalalad yung dalawang suspect sa pagpatay sa babaeng vlogger sa Caloocan City, arestado na. Mark, pasok. Nahuli na ng Pilipinas National Police ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na sa Edison Pada sa Caloocan City. Ang PPP Public Prosecution Office Chief Prosecutor Alan Reycos Traffic Dito ngayon sa traffic na nasundan nakilala ng CNS at ang driver ng traffic doon na sila. Naresto sila sa pabalakan pampang at nagsinag-umaga matapos ang ginagawang manhunt operation. Naresolve sa kanila ang dalawang accident. Cancer 45 years old at ang 9 years old. Samantala na ang pagkagaling ng reklamo ng suspect na cancer murder ang labas sa Republic Act 10591 at Republic Act 951. Ngayon na din ang personal at tigil lang sa trabaho ang nakikita ng balibo ng mga pulis na nangyari sa krimen. Ako si Mark Pakalanan ng CMA, Super Radio. Global Pagkakang Trabaho. Super Radio DZBB Last Report. Anong Senyo? Hoy tayo, anong sa inyo ngayong araw ito ng Huwebes? Sa Lunes ay itaraos na naman ang State of the Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito lang ikalimang sona ng Pangulo kung saan kanyang ilalahan ang tunay na estado ng buong bansa. Sa SONA 2025, pinaka-tumatak sa taumbayan ang mahiyan naman kayo na speech ng Pangulo. Nagugat dito ang mga investigasyon sa flood control, anomaly, at pagpapakulong sa ilang mga kilalang politiko, gayon din ang mga opisyal ng DPWH. Dito din inanunsyo ng Pangulo yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa billing sector. Ngayon din ang zero balance billing para sa mga pasyente na DOH hospitals at ang pagpapalaki ng mga package ng PhilHealth para sa iba't ibang uri ng sakit. Iniutos din ng Pangulo ang pagpapalawak ng lifeline rate sa kuryente para 100% lang walang babayaran ang mga miyembro ng 4Ps na mamukonsumo ng hanggang 50 kWh. Para sa SONA 2026, iba-iba ang hinahangad ng publiko na marinig ko na ho sa Pangulo. Marami kasing dapat na bigyang pansin ng Pangulo, lalo na ang usapin ng ekonomiya, seguridad, edukasyon at pangkalusugan. Yan, ikot ang ating tanong ngayong umaga ng Huwebes. Sabi ko na, ang tanong. Makinig. Tanong natin ngayong araw na ito ay ganito.
Ano ba ang gusto niyong tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA 2026? Kahirapan, kagutuman, trabaho, at sweldo, naman ayuda ba, presyo ng langis, agrikultura, edukasyon o korupsyon? Ano ang gusto niyong tutukan ni Pangulong Marcos sa SONA 2026? Kahirapan, kagutuman, o trabaho, sweldo, ayuda, presyo ng langis, ano ba? Agrikultura, edukasyon o korupsyon. Ano ang sa inyo dyan? Sige nga. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang anchorman. Sa palatuntunan anong sa inyo, ang sa inyo ninyo, ang Gawin de la Peña. Sa anong sa inyo? Pwede po tayo ang pecha ngayon na 20 na ho tayo. July 23, 2026. Sa Lunes po ang ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ay magsasalita, maglalahad. Ulat sa bayan ngayon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ano ho ang gusto nyo tutukan marinig na maging laman at pagtutok ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA 2026? Ito ang paraan. Text nyo 0917-594-5941 0917-594-5941. Pwede rin ho ang ating social media accounts. Present tayo YouTube, Facebook, X, and Twitter. Sabi nyo lamang Super Radio DCTV lamang ang puntahan nyo, mga kapuso ha. Sige na, ito na, umpisa na ho tayo. Good morning, 3049. Ang gusto kong tutukan ay kung kailan ho. Okay. Hindi tayo, sige, makulit kong sagutunin nyo ha. Pero, sige, sa issue ito ng panunungkulan kanyo ha. 3049. Malabo po ang yung sana tutukan mo yung mga hocus-pocus o mga focus-pocus sa gobyerno ha. Yan, 3739 kanya. Ito naman si 488. Presyo ng kuryente tsaka bigas. Yan ho talaga dapat nyo silipin yung problema na yan. Talagang diba? Apektado kami dyan. Kami mga bahihirang. Yan ha. Sabi naman ni 3916, corruption po. Dapat daw ho ay gustong tutukan korupsyon. Sandali, alas 11, 9 ng umaga, meron tayong binabantayan bagyo ha, ay ating unang silipin. Ano ang pinakauli dyan? Ang pagbabantay na ginawa naman ng Pag-asa. Super Radio, DZWD, Bantay, Bagyo! Si Ma'am Lori de la Cruz, nasa linyo natin. Mabuha Lori, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Update muna dito kay Bagyong Quiapo. Muling nakitayan sa layong 830 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglalakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour near the center at Gansinascon na umaabot sa 55 kilometers per hour. At ang kanyang central pressure ngayon nasa 1,002 HPA. So, nasa tropical depression category po ito. At kaugnay dyan, signal number 1 pa rin ngayon sa Batanes, Subian sa Mangboboy Islands, Isabela, Apayao, Abra, Calisa, Eastern and Central portions of Mountain Province, Eastern and Central portions of Ifugao, Northern Ilocos Norte, Northern portions of Ilocos Sur, Northern portion of Aurora, Northern portion of Quirino, dito din sa northern portion ng Nueva Vizcaya. So sa mga kababayan natin, ang kalukuyan yung iba naman po ito, nakaka-apekto pa. Hindi ko nakakarating talaga yung epekto doon. We have at least 36 hours pa na lead time para makapag-prepare tayo at para makapag-prepare. So sa kasalukuyan, nandito din po natin maliban dito sa Bagyo ay meron po tayo weather advisory ngayon na nakataan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Yun po ay dahil naman sa southwest monsoon o habagat. Yan po. Kaya ngayon nakataas po ngayon ng ating weather advisory sa Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, sa buong Zamboanga Peninsula halos, sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani. So yun din sa Cagayan dahil naman sa bagyong Sakit. So sa mga kababayan natin dyan, nag-ingat po sa mga posibilidad ng mga pagsaha. Yan ang latest mula sa Sorry, yung tawag rito, yung tropical wind signal na yan, number 1 sa ngayon, may posibilidad na tumaas po yan, may mga hanggang anong signal number ang pwede na saan tulad itong pag-review po?
Posible po hanggang signal number 2. Abulin. Tapos, ang landfall, posible pa rin po ba doon sa area ng Babuyan? Very possible po yun, or the northeastern portion ng Cagayan. Kailan po yan? Friday, most likely po, tomorrow. Bukas ng OPS estimate ko Hapon or Thursday. Opo. Tatagal po ba itong presensya ng bagyo dito sa atin? Sa forecast po, possible po until Saturday po. Lalabas na rito ito ng Sabado. Yes. Ang Ayondas North na talaga lalabas Opo, yes. So, lalabas po siya either morning or in the afternoon. ng Sabado. Yes po. Okay, so again, yung iba naman, Mindanao, itabagin na mga mga kinabahala na ngayon eh. Oo, sa area sa Mindanao, so yan ay tatagal yung presensya naman ng habagat. Diyan ng mga ilang araw po ito. Most likely until Sunday po yan. Sunday. Yung kabagat. Ang atak ng kwanto ng bagyo. Yes po. Alright, mag-iba ulan ang weekend natin. Lori. Lori, thank you ah. Yes po. Good morning. Good morning. Lori, hello, pag-asa. Radyo PCWE, Panday, Bagyo, Tila Peña. Anong sa inyo? Pantay naman natin ang sa inyo ninyo. Tinatagpo natin yung araw na ito ng Huwebes sa 23 ng Hulyo. Ay, good morning. Ako po si Juan Tila Peña, live na live. On air, saka online na tayo ha. Ano ba gusto niyong tutukan ng Pangulong Bongbong Marcos sa SONA 2026 sa Lunes na? Issue na ginawa ng tutukan, trabaho, sweldo, ayuda, presyo ng langis, agrikultura, edukasyon o korupsyon. Sabi ni 3916, ako po ay korupsyon talaga, sir. Moral, ekonomiya. Lalo na ho ang inflation. Hindi ko alam yun, kung medyo sa details, pero usually nagkaano nga yan. Pag December po, December pa tayo. Kasi masasara sa umaga doon. Wala akong gano'n. Nadaros na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Para po.